Kevin's dad is 4 times as old as Kevin, and Kevin is twice as old as his brother Russell. In 3 years, the sum of their ages will be 64. What are their ages 3 years from now? A. 8, 13, 43. B. 9, 14, 44. C. 7, 12, 43. D. 6, 11, 41. E. 5, 10, 40. Welcome back mga ka-review! Tara, umpisahan na nating sagutan ang math problems dito sa Learn with Els Review channel. May teknik ako na ituturo sa inyo para mabilis nating makuha ang yes ng nililigawan nyo. Ang aga naman ng banat natin. Ituturo ko sa inyo, mga ka-review, ang mabilis na paraan para masagutan yan. Kasi alam naman natin, pagdating sa mga exams, oras ang kalaban natin. Ano ba ang sinasabi ko na teknik? Pag ganyan na tanungan, mga ka-review, sum of their ages, so ages nilang 3. Sa choices na agad kayo tumingin, i-add nyo sila. Kung alin sa mga choices ang may sum na 64, yun ang sagot. Ito yung mga sagot pag isinam natin itong mga choices. So alin ba dyan ang may 64 kapag ini-add silang 3? Itong si A. Kaya ang sagot dito ay A. Pero ituturo ko din kung paano sagutan yan in mathematical way. Kasi kung ang sum lahat ng nasa choices ay 64, hindi na natin alam kung ano ang isasagot natin, di ba? Ang problem ay now at 3 years from now. So lagay natin ay now, then dito ay 3 years from now. Ano ba ang hinahanap sa problem? Yung ages nilang 3 years from now. Lagay natin dito age ni Russell, age ni Kevin, at age ng dad nila. Kevin's dad daw ay 4 times as old as Kevin. At si Kevin naman ay 2 times as old as his brother Russell. Let X ang age ni Russell. Si Kevin naman nga daw ay twice ng age ni Russell. Let 2X age ni Kevin. Ang dad naman nila ay 4 times ng age ni Kevin. 4 times itong age ni Kevin na 2X. Yan yung mga ages nila now. Pero according sa problem, ages nila 3 years from now. Kaya from ages nila from now, add tayo ng 3. Age ni Russell ay x plus 3. Then age ni Kevin, 2x plus 3. Tapos age ng dad nila ay 4 multiplied by 2x plus 3. From these ages, mabubuo na natin ang equation, which is x plus 3 plus 2x plus 3 plus 4 times 2x plus 3 equals yung sum ng ages nila na 64. Simplify lang natin. Itong 4 times 2x gawin na natin na 8x. Add na natin. Unahin natin ang mga x's. X plus 2x plus 8x is 11x plus itong 3 plus 3 plus 3 is 9 equals 64. Ilipat natin si 9 dito sa kabila. 11x equals 64 minus 9. Lagi ninyong tatandaan mga ka-review, pag nag-transpose tayo, pinapalitan lagi ang symbol. Dahil positive 9 dito, inilipat dito sa kabila kaya naging negative 9. 64 minus 9 is 55. 11x equals 55. Divide lang natin both sides by 11. Cancel na natin ito. X equals 55 over 11. So 55 divided by 11 is 5. X equals 5. Kaninong age ang X? Dito kay Russell. Siya ay equals 5. Si Kevin naman ay 2x. So 2 times 5. 2 times 5 is 10. Dad naman nila ay 4 times ng age ni Kevin. 4 times 10 is 40. Yan yung ages nila now. Ang hinahanap natin ay ages nila 3 years from now.
Kaya itong mga ages nila now, add lang tayo ng 3. 5 plus 3 is 8. Then 10 plus 3 is 13. Tapos 40 plus 3 is 43. Ang sum ng ages nila ay 64. Add natin. 8 plus 13 plus 43 is 64. Kaya ang sagot natin ay 8. 13 at 43. Tama ba sagot nyo mga ka-review? Comment yes! If 16 is to 36, then 64 is to A. 81, B. 100, C. 121, D. 144, E. 169. I-call ko lang yung attention ng lucky winner natin ng 500 GCash na si John Ray Aguilar. Message mo ako para malaman mo kung paano mo makukuha ang premyo. If 16 is to 36, then 64 is to... Sa mga ganan na problem mga ka-review, tingnan nyo lagi ang connection ng bawat numbers para malaman natin kung paano ang gagawing solusyon sa problem. Parang kayo ng jowa nyo, dapat may connection para hindi magkaproblema. Ano nga ba ang connection ni 16 at 36? Si 16 ay 4 squared at si 36 naman ay 6 squared. So obviously, square root ang nahanap. Ano ba ang square root ng 64? 8. So 8 squared. Paano natin malalaman ang kasunod dito? Tingnan nyo ang connection or pattern nila. 4 squared, 6 squared, at 8 squared. Ano ang mapapansin natin dito sa 4, 6, at 8? Nag-a-add sila ng 2. Kaya add tayo ng 2 dito sa 8 which is 10. Ano naman ang sagot ng 10 squared? Alam naman natin na ang square ay multiply by itself. Kaya 10 multiplied by 10 is 100. Ang sagot natin ay B, 100. Please comment kung tama ang sagot nyo mga ka-review. Bago ang susunod na problem natin, gusto ko muna i-correct yung sagot last video. May mga comment kasi sa TikTok account natin ng mga solution nila, which is yun ang tama. Ito kasi yung solution na ginawa ko. Nagpadalos-dalos po agad ako sa pagsusolve at mali ang aking nasundan na pattern. Ito po ang tamang solusyon at sagot galing sa mga comments sa TikTok natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Pero just in case wala sa choices ang 144, pwede ninyong gamitin yung paliwanag ko na solusyon. Welcome po ang lahat na mag-comment pag may nakikita kayong mali sa mga solutions ko. Mahirap talaga magpadalos-dalos ng desisyon. Kadalasan, nagkakamali. Parang nung sagutin mo agad ang nanliligaw sa'yo. The sum of 3 consecutive integers is 126. What is the value of the largest integer? A. 43, B. 44, C. 45, D. 46, E. 47. Dalawang solusyon ang ituturo ko sa inyo mga ka-review. Alam ko mga ka-review, may nasagutan na tayong katulad ng mga ganyan na problem. Ito ang solution number 1. Sum of 3 consecutive integers is 126. Ano daw ang largest sa tatlo? Let x para sa first number. Dahil consecutive, ang second number naman ay x plus 1. Then ang third number ay x plus 2. So hinahanap na naman natin si x. Bakit? Mahal nyo pa ba ang x nyo? Kaya hinahanap nyo? Ang magiging equation natin ay x plus 1 plus x plus 2 equals itong sum nila na 126. I-add lang natin itong tatlong x which is 3x plus
1 plus 2 is 3 equals 126. Ilipat lang natin itong 3 dito dahil positive dito. Pag nilipat, magiging negative. So, 3x equals 126 minus 3. 126 minus 3 is 123. Divide lang natin pareho sa 3. Cancel natin ito. Magiging x equals 123 divided by 3 is 41. O x equals 41. Yan yung first number. Second number ay x plus 1. 41 plus 1, 42. Third number, x plus 2. 41 plus 2 is 43. Ang tanong ay largest integer. Si 43 ang largest, which is yung A. Sa solution number 2 naman tayo. Divide lang natin ang 126 by 3 kasi 3 numbers. Kung ano ang magiging sagot natin ay siya yung nasa gitnang number. 126 divided by 3 is 42. Dahil yan ang gitna, dito ay 41 at dito naman ay 43. 41, 42, 43. Yan ay consecutive integers. Alin ang largest? 43. Kaya ang sagot natin ay A, 43. Comment below kung alin ang gusto nyo na solusyon, 1 or 2. Andrea is planning to buy curtains for her house. She will need 21 floor-length pieces. Each piece is 4 and 1/2 meter long. How many meters should she buy? A. 94.5, B. 84.5, C. 74.5, D. 64.5, E. 54.5. Ilang araw na lang mga ka-review, lalabas na ang result ng Civil Service exam last March. Good luck sa mga ka-review natin na kumuha ng exam. Ang tanong or ang hinahanap natin dito ay kung ilang meters ang dapat bilhin ni Andrea na kortina para sa kanyang bahay. May given tayo na 21 floor length pieces. Then each piece daw ay may 4 and 1/2 meter long. Ang gagawin lang natin, i-multiply natin si 4 and 1/2 sa 21. Itong 4 and 1/2, simplify muna natin. 2 times 4 is 8, then add 1 is 9 over 2 multiplied by 21. 9 multiplied by 21 is 189 over 2. Itong 189 over 2, ibig sabihin ay division. 189 divided by 2, 18 divided by 2 is 9. Dito pa lang mga ka-review, pwede na nating isagot ay A 94.5. Kasi siya lang ang may 9 sa umpisa. Pero ituloy pa din natin ang pagsasolve para just in case lahat ng nasa choices or hindi lang isa ang mahal mo. In case na hindi lang isa ang 9 sa choices, masasagutan pa din natin. 9 multiplied by 2 is 18. 18 minus 18, 0 na. Bring down natin ang 9. Dito naman ay 4. 4 times 2 is 8. 9 minus 8 is 1. Ito ay 94 and 1/2. Ibig sabihin, pag 1/2 ay kalahati, which is 0.5. 94.5. Kaya ang sagot natin ay A, 94.5. At 40 kilometers per hour, Trey can reach his school within 40 minutes. At what rate should be he drive his car so that he can reach school 15 minutes earlier? A. 61 kilometers per hour, B. 62 kilometers per hour, C. 63 kilometers per hour, D. 64 kilometers per hour, E. 65 kilometers per hour.
Pasalamatan muna natin ang mga followers natin sa TikTok at ang mga subscribers natin sa YouTube. Dito sa problem natin ngayon, pag meron kayong solution na pwedeng i-share, please comment below. Gaano daw kabilis ang dapat i-drive ni Trey para makadating siya sa school ng 15 minutes na mas maaga? Kung mag-drive siya ng 40 km per hour, makakadating siya sa school within 40 minutes. Magiging 40 times 40 equals itong hinahanap ay ilagay natin na x. Pero palitan na lang natin ng r ang x para hindi natin lagi hinahanap si x. Baka isipin pa niya, gusto niya siyang balikan. R na lang total, rate naman ang sabi sa problem. 40 times 40 equals R times 25. Saan naman galing ang 25? Dapat daw kasi makakadating si Trey 15 minutes earlier. Meron kasi tayo dito na 40 minutes, ilas natin 15 minutes earlier, kaya naging 25. 40 times 40 is 1,600 equals R 25. Divide lang natin both sides by 25. Cancel natin ito. Matitira ay R. Tapos, 1,600 divided by 25 is 64. Kaya ang sagot natin ay D, 64 kilometers per hour. Shoutout sa mga ka-review natin na nakapasa sa Civil Service Exam last March. Especially to Miss Jacqueline Ray. Palakpakan naman natin sila. Yung mga hindi pinalad, try lang ulit tayo sa August 11 exam. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta tuloy-tuloy lang kayo sa pagre-review. Please click nyo ang bell button para updated kayo sa mga videos natin. Baka sa susunod pala rin na kayo na makapasa sa exam. Taylor and Selena can finish project in 6 days working together. If it takes Taylor 8 days to complete the project working alone, how many days will it take Selena to finish the project working by herself? A. 24 days. B. 25 days. C. 26 days. D. 27 days. E. 28 days. Dito mga ka-review, gagawin natin para makuha ang sagot ay product over difference. Ano ba ang mga given natin? Taylor and Selena daw ay kaya nalang tapusin ang project ng 6 days working together. Pero si Taylor daw kaya niyang gawin yung project 8 days working alone. Ang tanong ay ilan days daw kaya tapusin ni Selena yung project working alone. As I mentioned earlier, wow, English! Ang gagawin natin ay product over difference. Product kung ilang days kaya gawin ni Taylor yung project, which is 8. Lagay lang natin 8 multiplied by yung days na kaya nilang tapusin kung gagawin nila together, which is yung 6. 8 multiplied by 6 over difference when Taylor working alone na 8, less yung working together na 6. 8 multiplied by 6 is 48 over 8 minus 6 is 2. So 48 over 2. Ibig sabihin, 48 divided by 2 is 24. Kaya ang sagot natin ay A, 24 days. Taylor takes 6 days to finish writing song. It takes Selena 12 days to finish the same song. How many days would it take if they wrote it together? A. 18 days. B. 9 days. C. 7 days. D. 5 days. E. 4 days. Sa 2,900 na followers natin sa TikTok at sa 660 na subscribers natin sa YouTube, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta.
Salamat din sa mga nag-share ng kanilang mga solutions sa ating mga sinasagutan. Kung dun sa previous video natin, ang hinahanap ay working alone, dito sa video natin ngayon, ang hinahanap naman ay ikaw. Ang hinahanap ay working together. Dun sa working alone ay product over difference. Ano sa tingin nyo pag working together? May nag-comment sa TikTok natin last video ng formula, which is product over sum. Product kung ilang days kaya tapusin ni Taylor, which is itong 6. 6 multiplied by kung ilang days tatapusin ni Selena. Ito namang 12. 6 multiplied by 12 over yung sum nila. Ibig sabihin, addition. 6 plus 12. 6 multiplied by 12 is 72 over 6 plus 12 is 18. 72 over 18. So, division. 72 divided by 18 is 4. Kaya ang sagot natin ay E, 4 days. Bam will receive a commission of 33% for every shoe she sold. If every shoe is sold for 1,600 pesos, how many shoes she will need to sell in order to receive a commission of 4,752 pesos? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8 E. 9. Diretso na agad tayo sa tanong. Will you marry me? Ang tanong dito ay, ilang sapatos ang kailangang mabenta ni Bam para makatanggap siya ng komisyon na 4,752 pesos? Kung kada sapatos ay nagkakahalaga ng 1,600 pesos at merong 33% komisyon kada isa. Kunin muna natin kung magkano ang komisyon kada sapatos. Itong 1,600, multiply natin sa 33. 1,600 multiplied by itong 33%, gawin nating decimal. Magiging 0.33. 1,600 multiplied by 0.33 is 528. Yang 528 ang komisyon ni Bam kada isang sapatos na mabebenta niya. Ang tanong, mahal ka ba talaga niya? Ang tanong, ilang sapatos ang dapat mabenta para meron siyang komisyon na 4,752 pesos? Gagawin lang natin, itong 4,752 pesos, divide natin yung komisyon niya kada isang sapatos, which is itong 528. 4,752 divided by 528 is 9. Kaya ang sagot natin ay E, 9. What is the sum between 30% of 150 and 20% of 430? A, 129. B, 130. C, 131. D, 132. E, 133. Itong last video natin for this batch, addition at multiplication. Marahil alam nyo nang sagutan yan. Para sa karamihan nating mga ka-review, sasabihin na lang, Basic. Wow! pero sagutan pa din natin. Unahin natin kunin ang percentage nilang dalawa. Uunahin natin ang multiplication. Ano ba ang 30% ng 150? I-multiply natin itong 150 dito sa 30%. 150 multiplied by itong 30%, gawin nating decimal. 150 multiplied by 0.30 is 45.
Ito namang 20% of 430 ang kunin natin. Same method lang tayo. 430 multiplied by 0.20. Ginawa na nating decimal itong 20%. 430 multiplied by 0.20 is 86. Ngayon na nakuha na natin ang puso niya, nakuha na natin ang mga percentage nila, pwede na nating i-add itong 45 at 86. 45 plus 86 is 131. Kaya ang sagot natin ay C, 131. Last call na para kay ka-review na John Ray Aguilar para sa 500 GCash niya. After this video at hindi niya na-claim, may pagkakataon na ang mga subscribers natin na mapasa kanila ang 500 GCash. Please always check nyo lang lagi ang mga new videos natin for more details. Doon sa hindi pa mga nakasubscribe, click nyo na ang subscribe button. Baka kayo na ang maging lucky winner natin ng 500 GCash. See ya!